Ngayong buwan nga ay buwan na ng Ramadan kaya doble kayod na kami mga OFW dito sa Saudi Arabia. Yung bang halos lahat ng trabaho ay nagdodoble. Pero kayang-kaya naman, sanayan lang din naman. Kagaya lang ng araw na to, mag-aalas 12 na ng gabi kami nakauwi sa bahay. Tapos bukas maaga pa rin yung pasok mo. Pero tiis-tiis lang kasi isang buwan lang naman tong titiisin namin. Pagkatapos nitong isang buwan na to, babalik din naman sa regular operation ng mga branches. Kagaya ng lagi kong ginagawa, kahit anong oras ka pa dumating sa bahay, kung gusto mong kumain, magluluto ka talaga ng kakainin mo. Lalo na sa mga kagaya ko na may mga pasaway na bulati sa tiyan. Kaya naman para sa gabi nga ito ay magluluto ako ng laing. Pero bago ang lahat, hello mga buddy, ako nga po pala si Hisham at isa po akong OFW dito sa Saudi Arabia at nagtatrabaho po ako bilang isang merchandiser sa isang supermarket. Mahirap ang trabaho dito sa ibang bansa pero kakayanin ko kasi maraming nagsasabing marami akong pera at gusto kong magkatotoo yun. Huy! Baka Hisham yan. At dahil nga laing yung lulutuin natin ngayon, bumili ako kanina ng karne doon sa supermarket. Ang alam ko ang hinahalo dito ng karne ay karneng yobab. Pero nandito tayo sa Saudi Arabia, hindi tayo makakakuha ng karneng yobab dito. Kaya sa halip ay karneng baka at saka hotdog na lang yung ilalagay ko. Since mura lang din naman yung karneng baka dito, tapos marami din naman kaming hotdog. Sa sobrang dami nga ng hotdog dito, kahit saan ako umupo, nakakaramdam ako ng hotdog. Huy! Baka Hisam yan. Di joke lang. Pero seriously, first time ko magluluto ng ganitong ulam. At malamang sa malamang, first time nyo din makakakita ng laing na hinaluan ng hotdog. Dahil ako naman yung magluluto at ako lang din naman yung kakain, kaya ako pa din yung masusunod sa mga sangkap na gagamitin ko. Basta ang mahalaga, di lang sumakit yung tiyan ko, fights na yun. At dahil first time kong lutuin yung ulam na to, hindi ko rin alam kung ano yung uunahin dito. Basta ang alam ko, ginisa ko lang lahat. Tapos yun, paghahalo-haluin ko na yan pagkatapos. Palagay ko naman, masarap naman yung kakalabasan nito kasi masarap naman yung nagluluto. Huy! Feeling yummy yan. At matapos nga halos 2 oras sa paghahanda ko sa aking mga sangkap, natapos ko rin at pinakuluan ko na rin silang lahat. Pinagsama-sama ko na din sila para all happy together. At since first time ko nga lutuin yung ulam na to, medyo naguguluhan nga ako sa oras na to kasi parang ang daming sabaw. Pero bahala na si Batman. Nilagyan ko na din ng salted shrimp. At dahil medyo naparami nga yung kanyang sabaw kaya medyo matagal-tagal pa yung pakukuluan. At habang inaantay ko nga na medyo mag-low tide yung kanyang sabaw, mag-low tide? Huy! Ano yan, dagat? Basta hindi ko alam kung ano yung term nun sa Tagalog. Basta sa Bisaya, muhubas yung term namin dun. Kaya nag-workout na muna ako kasi alam ko mapapalaban yung mga bulati ko sa tiyan neto mamaya sa kainan. Ganyan lang naman yung labanan dyan. Kain ngayon, workout mamaya. O di kaya workout ngayon, kain mamaya. And after 20 minutes nga, mukha na siyang biko. At habang inaantay kong mas mag-lessen pa yung sabaw ng aking lain, hinanda ko na muna itong orange. Kung palagi ka nanonood ng aking mga content, manonotice mo na sobrang hilig ko sa orange habang kumakain ng kanin. And wala! Luto na siya. Pwede na akong tikman. Huy! Makahisam yan. Yung lain ng titikman, hindi ako kasi para lang ako sa iisang tao. Huy! Makahisam yan. Basta isang friendly reminder, huwag magpapatikim sa kung kani-kanino kasi hindi ka naman ulam. At syempre, pagkatapos ng 2 oras kong paghihirap, ito na, kainan na. Syempre, ito yung pinaka-exciting na part, pagkakainan na. And to be honest with you guys, yung lasa niya, lasang laing din talaga siya. Basta kahit kailan hindi talaga ako binigo ng mga kamay ko, mapagabi man o mapaumaga. Laging masarap yung kanyang mga nagagawa. Gusto mo rin ba matikman? Huy! Baka hisam yan. At matapos nga akong kumain, ayun, ibang paghahanda na naman tong ginagawa ko. Kailangan mga buddy, lagi tayong handa sa ating mga laban. Lalo na yung mga laban na ginaganap sa gabi. Kailangan fresh tayo at mabango tayo. Huwag niyong kakalimutan yan, alam niyo na kung anong ibig sabihin nun. Syempre maghahanda tayo sa pagtulog. Ano ba yung iniisip ninyo? Syempre ang sarap matulog pagkaramdam mong mabango ka tapos fresh ka. Lalo na pagka mayroon kang katabi. Pero mas lalong masarap pagka ikaw yung katabi ko. Huy! Baka hisam yan.